Mainit na balita, bagyo na ang binabantayang low pressure area sa West Philippine Sea na pinangalanang Tropical Depression Jacinto. Bago naging bagyo, nagpaulan na ang trough o buntot nito sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Rizal, binaha ang ilang barangay sa bayan ng Pililya. Sa barangay Bagong Bayan, isang van ang nalubog sa baha at pinagtulungang iahon. Binaha rin ang isang paaralan kung saan ilang gamit ang mga naputikan at nabasa sa loob ng classroom. Nagkalat ang bahagi ng ilang natumbang puno sa gym. Binaha rin ang ilang lugar sa barangay Hulo. Inilikas ng mga pulis ang mga apektadong residente. 6 na pamilya o mahigit 30 residente ang dinala sa barangay hall na nagsisilbing evacuation center. Umambalang naman ang putik at tatipak na bato sa ilang kalsada sa Uyugan, Batanes. Inabisuhan na ang mga motorista na humanap ng ibang daan habang nakiklearing operation. Sa bayan naman ng Mahataw ay tala ang pagbagsak ng mga bato at putik. Apektado roon ang ilang kalsada. Nagkaroon naman ng landslide sa barangay Lias Silangan sa Barlig, Mountain Province. Nagsagawa na ng clearing operation. Hinahatak at pinalalakas ng bagyong Jacinto ang hanging habagat. Namataan po ng pag-asa ang bagyong Jacinto 460 kilometers kanluran ng QB Point, Subic Bay, Zambales, kaninang alas 8 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour. Tumutok lamang po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin kaugnay ng bagyong Jacinto. Sugatan ng hindi bababa sa 10 tao matapos araruhin ng isang pampasaherong bus ang ilang sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Ayon sa ulat ng Super Radio DZBB, 8 sasakyan ang sangkot sa karambola kabilang ang isang UV Express at modern jeepney na tinatahakang northbound lane papuntang Fairview. Rumisponde ang rescue team para tulungan ang mga sugatan at i-rescue ang isang naipit sa modern jeepney. Sumampa naman sa concrete barriers ang bus na ayon sa konduktor nito ay nawalan ng preno. Bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar dahil sa karambola. Patuloy pa ang investigasyon. Nagkarambola naman ang 4 na sasakyan sa NLEX sa Maykawayan, Bulacan. 5 ang sugatan. Balitang hatid ni James Agustin. Bumaligtad ang isang itim na kotse matapos masangkot sa karambola sa bahaging ito ng North Luzon Expressway sa Maykawayan, Bulacan bandang alas 3:25 na madaling araw. Nailigtas ang 2 sakay nito, isang buntis at kanyang asawa. Dahan-dahan lang may nata, minuno yung lalaki. Tapos babae na sunod. Kamusta ang sitwasyon nila? Hindi ko alam kasi nasa ambulansya, buntis yung babae. Base sa imbestigasyon ng itim na kotse, binangga ng asul na kotse. 3 sa 6 na sakay ng asul na kotse ang bahagyang nasugatan. Damay rin sa aksidente ang isang taxi at truck. Bigla sumibat tong blue, kinamahan niya yung nasa unahan na kotse, mabagal na rin. Mabilis siya eh. Tumama ngayon doon sa truck. Sabay tumama sa akin, tumaob na. Tapos siya kumaliwa ng konti, may exit pa ganun. Traffic kasi may kawayan eh. Ngayon nakahinto na ako. Nagulat ako, may kumalabog sa gilid ko. Tapos nung pagtingin ko sa harapan, nakatihaya na yung kotse. Tumangging magbigay ng pahayag ang 22 anyos sa driver ng asul na kotse. Dahil sa aksidente, bumigat ang traffic sa northbound lane ng NLEX. Ang dulo umabot hanggang sa Paso de Blas sa Valenzuela City. Bago mag-alas 5 ng umaga nang tuluyang maitabi ang mga naaksidenteng sasakyan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ng isang lalaki sa Bana, Ilocos Norte matapos masaksak. Chris, sino ang suspect dyan? Tony, biyanan niya mismo ang tinuturo ng biktima na nanaksak sa kanya. Kwento ng biktima sa mga investigador, nagtalo sila ng kanyang biyanan nang umuwi siya galing sa bundok at nalamang hindi yon nagluto ng makakain. Sa gitna ng pagtatalo, nasaksak daw siya ng biyanan gamit ang kutsilyo. Nagtamo ang biktima ng sugat sa balikat at tagiliran. Dati na raw may alitan ang magbiyanan at 2 beses na rin daw umano noon na nasaksak ng sospek ang manugang. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na maharap sa kaukulang reklamo. Wala pa siyang pahayag.
Mahigit naman sa 2 milyong pisong halaga ng double dead meat ang nakumpiska sa Marilao, Bulacan. Ayon sa pulisya, nabisto yan nang sitahin ng mga barangay tanod ng Santa Rosa 1 ang 2 truck na may kargang mga karne. Paliwanag ng mga sinita, ipapakain nila ang mahigit sa 12,000 kilo ng karne sa mga isda pero wala silang maipakitang dokumento. 7 ang arestado sa operasyon. Bago yan, nakita na raw ng mga tanod ang kahina-hinala umanong paglipat ng karne mula sa isang wing van patungo sa isang refrigerated truck. Na-turn over na sa National Meat Inspection Service ang mga nakumpiskang karne para sa tamang disposisyon. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa mga naaresto. Wala silang pahayag. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasailalim sa lifestyle check para sa lahat ng opisyal ng gobyerno sa gitna ng issue sa maanumalyo umanong flood control projects. Ang una raw na isasalang mga taga-Department of Public Works and Highways. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Mula ng ilunsad ng sumbong sa Pangulo website, mahigit 7,000 report nang natanggap ayon sa Malacanang. 11 flood control project sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet ang na-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Inanunsyo ng Malacanang ang susunod nitong hakbang. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Sa lifestyle check, pwedeng silipin ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa SALN ng opisyal, gayon din ang kanyang ari-arian at travel history. Titignan kung tugmaba ang kanyang yaman sa idineklara sa SALN o kung may bigla siyang pagyaman habang nasa posisyon. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kung mapatunayan nagkamal ng yaman ng isang opisyal na higit sa dapat na kinikita niya, pwede itong basihan para matanggal siya sa posisyon. Sakop ng utos ng Pangulong lahat ng opisyal ng gobyerno, pero uunahin ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Wala pang bagong pahayag si DPWH Secretary Manuel Bonoan, pero dati na niyang sinabing siya mismo ang mangunguna para matukoy at mapanagot ang mga kawani ng DPWH na sangkot sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Hindi rin daw siya nakinabang sa anumang katiwalian. Nangako naman makikipagtulungan sa lifestyle check ang mga kalihim ng budget, transportation at information and communications technology departments, gayon din ang pinuno ng MMDA. Mga ahensya mismo ang inaasahang magsasagawa ng lifestyle check, pero nariyan din na iba pang ahensya tulad ng Ombudsman at ang BIR. Itinanggi ng palasyo na palabas lang iniutos na investigasyon. Hindi rin anya dapat gawing palusot ang ulat na ang pondo sa ilang proyektong binisita ng Pangulo ay hiningi ng DPWH, kaya nasa National Expenditure Program o NEP at hindi isiningit lang ng Kongreso. Ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko. Hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan. Matapos sa mga opisyal ng gobyerno at mga kasabot na kontratista, sunod na mga iimbestigahan ng mga mambabatas at iba pang halal na opisyal na maaaring sangkot sa anomalya. Sa Senado na talakay naman ang umano'y sistema kung saan nagiging bahagi na ng katiwalian ang mga district engineer ng DPWH. The DPWH has become a playground of syndicates. Sila na lang yung taga-takbo ng mga contractors and who knows, maybe even the funders. Dagdag ni Lacson, dapat ding magpaliwanag ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board na isang government agency sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Information na keep coming in sa aming opisina na itong PCAB nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered accreditation by PCAB na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng PCAB. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iimbestigahan ng Bureau of Customs ang 40 luxury cars na pagmamay-ari ng mag-asawang Sara at Pacifico Discaya. Ayon kay DOC Commissioner Ariel Nepomuceno, aalamin nila kung legal na in-import ang mga naturang sasakyan at kung nagbayad ba ng tamang buwis ang mag-asawa.
Pinag-aaralan ng BOC kung papaano inspeksyonin ang mga sasakyan na nasa bahay ng mga diskaya. Hindi raw kasi maipatutupad ang letter of authority na karaniwang ginagamit ng BOC para mag-inspeksyon sa mga warehouse at commercial establishment. Ang planong investigasyon ay matapos mag-viral ang mga video kung saan tampok ang luxury cars ng mga diskaya. Ang mag-asawang diskaya ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na kasama sa top 15 contractors na may pinakamalalaking flood control project sa bansa. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga diskaya pero wala pa silang sagot sa aming mga text at tawag. Nagsagawa ng declogging at clearing operations kontra baha ang LGU at MMDA sa ilang bahagi ng Maynila. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, at magkasama nga na bumisita sina Mayor Isko Moreno at MMDA Chairman Romando Artes para makita ang clean up na magkatuwang na ginagawa ng LGU at MMDA sa estero o drainage sa kanto ng Padre Faura at Taft Avenue. Bahagi raw ito ng mga hakbang na ginagawa nila para maibsan ang pagbaha sa Maynila gaya ng nangyari nung nakaraan linggo kung saan binaha ang ilang parte ng Maynila kahit wala namang masyadong ulan. Mula sa estero, makikitang maraming basura yung nakukuha at maitim din ang kulay nito dahil sa sobrang dumi. May cleanup operation din ng MMDA at LGU sa Raha Sulaiman Park sa Malate. At kay Manila Mayor Isko Moreno, sa ganitong paraan ay mas madali ring mapapump out yung tubig para hindi magtagal yung baha sa Maynila. Kabilang daw sa kanilang plano ay ang pag-develop ng water catchment facilities at dagdag na drainage system. Ayon kay Moreno, meron daw drainage master plan ang Maynila kaya sana daw ay konsultahin sila ng DPWH kapag gumagawa ng flood control project. Susundin daw ng MMDA naman ang drainage master plan na ito ng Maynila. At sabi pa nga ni MMDA Chairman Artes ay nakatanggap siya ng memo mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin na sinasabing dapat ay mag-coordinate ang MMDA sa mga LGU pagdating sa flood control measures. Mas alam daw kasi ng LGU ang problema at ang solusyon sa kanilang lokalidad. Aminado naman si Moreno na hindi agaran ang solusyon sa baha, pero makikinabang daw ang future generation sa gagawin ng LGU ngayon patungkol sa baha sa Maynila. At Rafi, kanina rin ay natanong si Manila Mayor Isko Moreno kaugnay doon sa sinasabi ng San Mateo local government na nabigla sila kung bakit magtatapon ng basura ang City of Manila sa San Mateo landfill. Pero sinabi po ni Moreno na nakipag-ugnayan sila sa MMDA at ang MMDA naman ang nakipag-ugnayan sa San Mateo LGU. So yan muna, Rafi, ang pinakauling ulat mula sa Maynila. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.